Nasaan na nga ba ang dating speaker na si Martin Romualdez? Naku, may isang senador na nagsabing nasa ibang bansa na daw. Si Saldico at itong si Tamba nasa ibang bansa na. Eh bakit hindi pinaalam? Ang sabi ng iba, baka tumakas na. Eh bakit naman tatakas siya? Di ba hindi naman siya yung buhaya? Hindi naman siya nagnakaw ng pera? Wala naman siyang ginawang masama, di ba? Namimigay pa nga ng 5,000 petotet 5 kilong bigas. Bakit? Malaman-laman natin dito sa isang senador na nasa ibang bansa na. Hindi ba pinaalam sa mga taga-suporta niya, kapwa niya congressman, sa Senado, sa Pangulo? Bigla na lang nasa ibang bansa na? Matatawag ba nating tumakas na? Hindi naman siguro. Hindi naman tatakas yung tao na hindi naman di umano nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi daw siya sangkot dyan. Ito lang daw sila Saldico, si Kanito, si Pakpak, ganon. Ang sabi ng ganon. O eto, panoorin po natin. Senator Amy Marcos, dito sa pinagyayaw-yaw niya. Ewan ko lang kung totoo ha. Ito yung video. Hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi, na parehong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Huh? Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Nasa ibang bansa na. Tapos, yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control project, mukhang wala na. Mukhang tiklop na. Anong aasahan pa ng taong bayan niya? Wala ba tayo doon sa investigasyon ng ICI? Na kung saan din natin alam kung talagang totoo o hindi yon, or yung paliwanag ng mga sangkot, makikita natin, mapanood. Yung ganun yung gusto ng karamihan. Kung kailan inaabangan ng taong bayan itong Blue Ribbon hearing tungkol sa maanumalyang flood control project, mukhang tahimik na yun na. Anyari na. Sabagay, hindi pa naman sure na ihinto na nila yan. Pero kung isang senador nagsalita na mukhang alanganin na, ganito yung sinasabi niya, at itong si Tamba ay nasa ibang bansa na, salap buhay na nila. Paldo na. Pero ang tanong dito, kung totoo man ito, ang sinabi ng isang senador, Amy Marcos, hahayaan na lang ng taong bayan? Na pag may issue ng ganito, nangyayaring nakawan pero hindi naman napatunayan, sabay tatakas na lang? Hahayaan na lang? Thank you na lang? Walang managot? May mananagot man pero yung nasa baba lang. Pero baka naman sabi lang na ito ni Senator Amy Marcos kasi may iba din na hindi naniniwala dito. Kasi may plano pang maging Pangulo si Tamba. Baka nakakalimutan nyo. Ay, Senator Amy Marcos, baka nakalimutan mo maging Pangulo pa yan ng Pilipinas. Kaya malamang kung nasa ibang bansa man yan, baka nagpagamot din, di ba? Kay Saldico kasi nagpagamot daw eh. Baka may sakit ba? Kung totoong nasa ibang bansa na. Pero maging Pangulo pa yan ng Pilipinas si Tamba. Pag naging Pangulo yan, mamimigay na naman ng 5,000 petotet 5 kilong bigas. Pero ang magandang nangyari talaga ngayon sa totoo lang, gumagana na yung sinasabi ni VP Sara na ang gaba, dili magsaba. At eto yung dalawa na nababanggit niya, na galit siya nakaraan, di ba? Nang may hawak ng budget, si Saldico, si Martin Romualdez. Binaliwala ni Junior yan. Binaliwala ng Pangulo natin yan, pinsan eh, di ba? Nangyari ngayon. Hinintay pa na lumala pa. Lumala ng lumala yung korupsyon sa Pilipinas at napabalita na rin sa ibang bansa. Hindi ko lang alam kung yung mga investor ay magtitiwala pa. Buti pa itong si VP Sara, hindi ganun kalaki yung confidential fund niya. Kinag-initan pa ha. Nagagamit niya. Dahil simula pa lang, alam na niya yung mga korupsyong nagaganap. Pero yung si Junior na napakalaki ng confidential fund, laging walang alam. Kahit yung lindol sa Cebu, mukhang alanganin pa siya na maniwala dyan. Laki ng confidential fund. Dapat yan yung questionin nyo kung saan napunta. Lagi na lang walang alam. Tapos ngayon, sila yung iimbestigahan, biglang magtago na lang. Samantalang si Vice President Sara Duterte, hinarap niya, pina-impeach pa. Anyari, bandang huli, panalo pa rin si VP Sara. Nasaan yung impeachment nyo? Basura na. Bakit pupunta agad ng ibang bansa? Hindi pa naman sila guilty, di ba? Kawawa naman yung mga taga-suporta niya. Hindi na alam kung nasaan siya. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.